Mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Napakaganda po itong paliwanag at sinabi po ni Professor, ni Prof. Ni Miss Malu mga tambay. Pakinggan po natin ang sinabi po ni Prof. Malu. Dito po sa banat po niya, sa komento niya po, dito po sa ginagawa ng Undersecretary po ng PCO na si Claire Castro na para pong ugaling komunista. Para po yatang ugaling komunista ito mga tambay. Ibang klase po. Ibang klase. Ngayon lang po ako nakakita ng USEC na ganito po maglingkod sa gobyerno. Parang komunista yata at grabe po ang pamumulitika. Hindi po trabaho ng USEC yan, ng PCO. Ang trabaho po ng PCO ay ibigay po ang napakagandang nagagawa ng gobyerno na naitutulong sa mamamayang Pilipino. Pero ito, magmula nung maupo, puro po pamumulitika sa pamilya Duterte. Yan po ang nakikita at napakarami pong pambabastos mga kabayan. At napakarami pong ginagawa nito at nakita po ni Ma'am Malu mga tambay. Tingnan po natin ang pahayag po ni Prof. Malu. Sobra-sobra na ang pambabastos na ginagawa nitong undersecretary ito na biro mo magsasalita ka. Ang tanong ko nga is that even allowed by the Presidential Communication Office to be saying those things? Una, ang sinasabihan mo ay Pilipino, citizen ng Pilipinas. Natatandaan nyo nung panahon ng COVID, na halos ayaw ng papasok at sinabi ni Presidente Duterte, mga Pilipino yan, papasukin natin dahil sila'y mga Pilipino. Itong si Undersecretary Castro, para mo sabihin na wala na kaming pakialam sa ICC, para namang sinabi mo na hindi Pilipino si Duterte, at ang mahigit doon, naglingkod yan sa bayan. So ako nagulat, bakit Chief of Staff ang nagsasalita? Bakit hindi ang DFA? Ang DFA kasi diplomasya yan So kailangan mong mag-negotiate. Paano ba kami papasok dyan? Na walang pakundangan sa Commander-in-Chief. Una. Pangalawa, sinabihan ba siya ng Commander-in-Chief niya na magsalita? Pangatlo, ano naman ang role ng ating DFA? Kasi kung ang magsasalita, kung ang communication tungkol sa mga ganitong masalimuot na bagay ay mismong Chief of Staff ang magsasalita, ay talagang matatakot ka. Kasi inevitable It's a proclamation that war is inevitable. Sandali lamang. Unang-una, hindi natin gera ang China at Taiwan. Sila ay may shared history at walang kaalaman dyan ang Pilipinas ukol doon sa nangyayari sa China at Taiwan. Pangalawa, pag nagsalita ka ng ganyan na ang war is inevitable, meron kang 250,000 na Filipinos na nasa Taiwan. Sila nga mismo nagsasabi, wala naman mamgera, wala naman kaming kaguluhan. So hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling itong Chief of Staff natin, no? Pangapat, bago ka magsalita na war is inevitable, meron na ba ho tayong repatriation plan? No? Paano natin planong kunin ang 250,000 na katao na Pilipino? Una, sila ba ay gustong sumama? Nakita natin sa Iraq, di ba? Ayaw magsiuwi at doon na lang daw sila makikipagsapalaran. So 250,000 yan, paano mo iuuwi? At kung nagkabulilyaso sa repatriation plan, ano ang contingency mo? So nakaka-alarm yung mga pinagsasasabi niya dahil pag sinabi mong inevitable, 99% may gera. Bakit tayo kasama sa gerang yan? Parang hindi ito tinuruan ng communication. Parang hindi ito tinuruan ng pagrespeto sa institusyon. Diba? Ngayon, kung ang bardagulan is the official communication framing of this administration, huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Kasi yung paglalagay sa kanya dyan, at lahat ng sinasabi niya since day one, hindi nga part ng news arc
sinisingit at sinisingit niya ang linyang Duterte. So, masyado niyong binababa ang category at ang quality ng presidential communication. Nakakalungkot dahil para sa isang taong naglingkod sa bayan mo ng 6 years, dapat kahit na anong problema natin sa ating naging Pangulo, lagyan naman natin ng respeto. Maling-mali yung sabihin niya na hindi na namin pakialam yan, nasa ICC na, hindi namin siya tatanggapin. Unless kinansel nyo ang passport ni Presidente Duterte, Pilipino si Presidente Duterte, lahat ng OFW nararamdaman ang bawat sinasabi mo, Undersecretary Castro, dahil sila rin naiisip nila anong mangyayari sa amin kung mangyari ang nangyari kay Presidente Duterte. Nakakalungkot. Alam mo. Kaya nga po mga tambay, grabe po kasi nagpasok po yata na komunista. Yan po ang ginawa, yan po talaga ang trabaho po. Tama po yan sinasabi ni Professor Malu Tikia, mga tambay. Grabe po. Grabe po. Ang ginagawa po ng USEC, hindi po trabaho ng USEC yan. At yung sinasabi rin po ni Professor Tikia kay General Bronner, talagang grabe po. Pati po ang trabaho po ng DFA, pinakailaman na rin po niya. Siya na po nagpapahayag. At pati po ang Commander-in-Chief, siya na rin po nagpapahayag. Ito si General Bronner. Kaya po nakikita po natin mga tambay, napakarami po tumatayong presidente yata ng ating bansa. Dahil nakita naman po natin, napakarami. Pati po ang speaker ng tinatawag na tambaluslos ay isa rin po nagpapaka-presidente. Di ba? At katulad po ito, isang general ni hindi natin nakita nagsalita ang DFA. Matamay, pati po ang secretary po ng DA, ng Department of National Defense. Hindi rin po nagsasalita. Di ba? Ang DND. Di ba? Nasaan ang DND, mga tamay, ang Department of National Defense? Nagsasalita po ba si Secretary Gibo about dito? At nagsasalita rin po ba ang DFA at ang Pangulo? Tama po yung sinasabi ni Prof. Ni Prof. Malu Tikia, na saan mo dadalhin yan? At wala naman po pang nakaamba na gyera sa Taiwan, pero ikaw advance ka na mag-isip. At tama po yung sinasabi ni Prof. Hindi po natin away yan. Yan po ay usapin po ng China at Taiwan. Pero sasawsaw tayo dyan at tutulong tayo sa gyera. Ganon. Ibang klase po talaga. Pagka po may mga issue po ng pulburon. At napakatindi rin po ng ginagawa ng USEC, mga tambay. Itong USEC na ito, inilagay po yata ito para lang po sa pamilya Duterte. Nakakahiya po. Nakakahiya po, mga tambay. Isang Pilipino, isang dating Pangulong Duterte, tapos sasabihin mo, wala nang pakialam, nasa ICC na yan. Ano yon? Tama yung sabi ni Prof. Tinanggalan mo na maging Pilipino, hindi na Pilipino ba ang dating Pangulong Duterte? Pati ang kanyang passport, tinanggal nyo na bilang Pilipino, ganun po ba? Ganun katindi ito, mga tambay. Anong klaseng pamahalan ito? Grabe po. Grabe po ang ginawa nilang demolition job. Lalong-lalo po, inilagay po nila dyan ang sinasabi ni Ka Eric na ito raw pong si Castro na ito daw po ay kaalyado raw po ito, di umano, ng CPP, NP, NDF. Itong USEC na ito, kasama raw po dito sila Attorney Conti at ang Makabayang Black, mga kababayan. At ito daw po yung mga sympathizer ng CPP, NP, NDF. Totoo kaya? Dahil nakikita po natin, yung pambabastos talagang kulang na lang po talagang ang dating Pangulong Duterte. Dahil dito po sa USEC, grabe po magsalita, mga kababayan. Talagang ugaling komunista po yata talaga. Ugaling masama po yata ang nasa utak nitong USEC na to. Utak ng hindi Pilipino po ito. Utak po na komunista po yata ang nasa utak nitong USEC nito, di umano. Grabe po, no? Ganyan po katindi ang ginagawa po ng ating gobyerno, mga kababayan. Grabe, nagsanib puwersa na po yata talaga ang mga komunista at ang pamahalaan. Kasama pa ang mga korap na mga politiko yata. Grabe. Nandiyan pa ang mainstream media na hinahayaan din ng bagay
Mukha po yatang napakarami na rin po yatang komunista sa mga kaparian at kamadrian. Kasama yata ang napakaraming nasa media at mga politiko. Nakikita po natin yan sa Kongreso. Di ba? At sa Senado. Napakarami po. Laganap na po. Isang pamilya lang po ang pinababagsak nito ng pamahalan. Magkakasama na po sila na pagpabagsakin po ang pamilya Duterte. Pero, mga kabayan, hindi naman po ipahihintulot yan. Hindi naman po ipahihintulot ang kasamaan ay magtagumpay. Lagi pong meron po yan na ganti at sinasabi po na may hangganan. May ganti po yan para sa kanila at may hangganan po yan. Nakita naman po natin, mga kabayan, yung pumuputok na issue parang gumaganti na yata ang tadhana. Unang-una, ano ang pagganti raw po na sinasabing parang karma raw po. Una-una, yung First Lady, ilang buwan na, isang buwan na yata mahigit na nag-hide and seek, nagtataguan po ang Pilipino at ang Malacanang sa First Lady dahil nasasangkot daw po ito sa pulburon na may natsugi po na milyonaryo, bilyonaryo na nasangkot daw po dito sa Beverly Hills sa United States, sa California, mga tama, State of California. Grabe, no? Tapos ang Pangulo ngayon ay may sakit daw po, kumakalat sa social media na yung itsura daw po ng Pangulo ay para daw po nasisira na daw po di umano ang kidney. At namamagana raw po ang pagmumuka. Hindi kaya ito yon? Yung sinasabi natin na ang kasamaan ay hindi magtatagumpay ng pangmatagalan. May hanggan at hangganan ng kasamaan. Ito kaya yon? Kaya po ngayon nagpupumilit sila. Nagpupumilit talaga sila pabagsakin at ipinamigay na nila ang dating Pangulong Duterte sa dahig, mga kabayan, at gamit po ang isang yusek na ugaling komunista yata, na walang puso, walang pagmamahal sa Pilipino. Ibang klase. Nihiwala man lang isinampang kaso sa Pilipinas ang mga yan. Lalong-lalo sinasabi na war on drugs. Wala man lang isinampa sa kaso, mga kabayan. Ganyan po ang trabaho. Yan po kasi ang trabahong komunista. Trabaho po nila yan, mga Traidor, mga kabayan. Pero hindi naman po magtatagumpay yan. Yung sinasabi ko nga po, lagi po yan. Hindi pang permanente, pang matagalan po yan. Lalo sa ating bansa, lalabas at lalabas po, mga tamay, ang katotohanan. At hindi po magtatagumpay yung mga komunista na yan, mga kabayan. Lalo na yung nasa Malacanang, na ugaling hayop yata, mga kabayan. Grabe. Kaya malapit na yan, mga kabayan. Malapit na po yan. Hindi na po magtatagumpay yan. Lalo po yan, nagkakaroon po ng issue na. May pumuputok na po na may sakit daw po. Paano po tatagal kung totoo at may sakit na nga, mga kabayan? Di mga ilang araw, linggo, buwan lang, mapapalitan na yan. At kailangan na pong kasuhan at makulong na po ang dapat makulong, mga tambay, lalong-lalo na po ang mga magnanakaw at lalong-lalo na rin ang mga komunista, mga kababayan, na wala naman po naibigay na kaginawahan sa ating bansa. Walang naidulot na kaginawahan sa ating bansa. Pagbagkus, yung kanilang armadong grupo ay napakarami pang chinugi, ginurgor, pero walang yaw-yaw dyan ang ICC, lalong-lalo ang ating human rights. Kaya nga po, yung sinasabi nga po natin na ating mga kabayan, ang ICC kaya ay isa ring komunista, di umano. Ganon din ang human rights, mga komunista. Kaya, ang kinakampihan po yung mga kriminal, pero ang pinapatay ng mga kriminal, ang mga chinuchugi ng kriminal at ginugurgor, ay okay lang sa kanila. Ugaling komunista ka nga niyan. Di ba? Kaya nga po ngayon, bantad na po natin sila. Lahat po sila, bantad na po natin, mga kababayan. Ang mga tao na ito, mga kababayan, mula po nung pumasok po ang binagoong ang Pilipinas, ay bantad na po natin silang lahat. Lahat ng politiko, nabantad na po, halos napakaraming porsyento, nabantad po sila, na talaga sumasamba po pala talaga sila sa kapangyarihan, sa pera. At ganun din po ang ating mga kapulisan at kasundaluhan. Bantad po, nabisto po, na talagang nasisilaw po yata sa kapangyarihan at sa pera din ang men in uniform natin.
Nakita po lahat ng kulay nila, ang kanilang tunay na mga pagkatao nitong pagpasok ng binagoongang Pilipinas. Pati po ang mga sinasabi po mga media, talagang nakita mo. Nakita mo ngayon na malalaking media, hindi naman po lahat mga kabayan. Kaya dito po, basag na basag po sila. Kaya kay Prof. Malu Tikia, basag na basag po sila. Dahil po alam ni Prof na talaga ang paglilingkod katulad ng PCO ay hindi po yan ang trabaho ng PCO na magbatikos at talagang ang Pilipino ay nakikita natin ang Pilipino ay parang hindi Pilipino sa kanila, lalong-lalo po pag pinupolitika nila. Ang tingin po nila, lalo sa pamilya Duterte, ay mga salot. Mga salot ang tingin Pinamimigay di ba? At wala nang pakialam. Ano tingin nila sa dating Pangulong Duterte? Salot? Naglingkod ng 6 na taon? Naglingkod ng Pangulo 6 na taon? Naglingkod ng bilang congressman 1 term? Naglingkod ng vice mayor? Naglingkod ng mayor na sa mahabang panahon? Tapos ganun mo lang itatapo na parang hayop na wala na kaming pakialam dyan? Nasa ICC na yan? Anong klaseng ugali yan? Baka makarma ka rin yan. Castro, Yusek, baka makarma ka rin po sa pinagagawa mong yan. May kabutihan ka bang naigawa sa tingin mo? Mabuti ba yung ginagawa mong yan, Yusek? Mabuti ba yung ginagawa mo sa mga Pilipino? Yung minahal ng 6 na taon? Minahal ng mga OFW at majority ng Pilipino? Kaya nga sabi ni Prof. Malu lalong natatakot din ng mga OFW sa ginagawa ng Yusek dahil pwede rin gawin sa kanila yan na itapon at ipamigay na lang na parang hayop na hindi tulungan. Buti na lang merong isang vice president. Kung wala pong vice president na Duterte, paano na? Ano na mangyayari kay dating Pangulong Duterte sa sobrang pamumulitik at demolition job? Sige nga, buti na lang po na andyan ang anak, na andyan ang vice president na pinupolitika rin pong pilit at sinisiraan din yata ng isang komunista yata na Yusek. Panay din po ang batikos niya sa vice president, mga kababayan. Di po ba? Grabe po yan. Kaya hindi rin po natin tatantanan yan Yung mga ganyan na gumagawa ng masama sa ating bansa. Hindi rin po natin tatantanan para sila batikusin at tanungin. Karapatan po natin batikusin sila dahil sila po'y paswelduhin natin. Tayo po nagpapasweldo sa kanila at nagpapalamon. Kaya karapatan po natin tanungin sila. Tama ba ang ginagawa nyo sa isang Pilipino na itinapon nyo na parang hayop at ginawa nyo pang pagkikidnap? At kami pang Pilipino ang gumastos para ihatid yan sa mga dayuhan. Pera pa ng taxpayer, eroplano pa, galing sa Pilipinas at Pilipino pa nagbayad. Ganyan po katindi ang mga hudas, mga taksil ng bayan, mga kabayan. At nagsama-sama pa, pati po ang makakaliwang grupo, komunista yata, ay kasama-kasama na nila sa Malacanang para dito sa sobrang pamumulitika, demolition job sa mga Duterte. Hindi ka magtatagumpay. Yusek, ayan, nandiyan si Prof. Malu. Hindi ka magtatagumpay sa ginagawa mo. Never ka magtagumpay ng matagal. Hindi pang matagalan yung ginagawa mo na style komunista. Hindi pang matagalan po yan. May hangganan po yan. Di umano. Yung ginagawa niyong ugaling komunista po yata, di umano. May hangganan po yan, Yusek. Nakikita ng taong bayan. Kitang-kita ng taong bayan ang galawan po ninyo. Kitang-kita ng galawan. Pati po si AFP General Bronner. Kitang-kita rin po ang galawan nyo, sir. Kitang-kita po. Nagpapaka-DFA kayo, nagpapaka-DND, secretary kayo, at nagpapaka-commander-in-chief din po yata kayo. General. Mga kababayan, ibang klase, napakatapang ni General. Imbis na ingatan mo mga Pilipino, ay dadalin mo pa sa gyera. Unbelievable. Bago po tayo magtapos, mga tambay, shoutout po muna sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan na nagbibigay po ng mga biyaya sa inyong lingkod at nagtitiwala. Maraming salamat po. Shoutout po kina Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France,
John C. Asarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Dembor ng Netherlands, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco, Ani PH Vlog Official, Richard Macelones, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos sa Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Shayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Sonia Diaz Liano, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal from Europe, at Dorina Villa, Clara Ibarra at Luz Ferrer. Maraming salamat po mga kabayan. Shoutout po sa inyo at mabuhay po kayo mga kabayan. Ingatan nawa. At shoutout din po sa ating mga kabayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Ingatan nawa po. At shoutout din po sa ating mga kabayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino at mga OFW. Mabuhay po kayo ang ating mga bagong bayani. Ingatan nawa po mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, thank you po sa mga gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At huwag po natin kalimutan na isama po sa panalangin ang maingatan po at mabigyan po ng mahabang buhay. At syempre po, makauwi po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam. Bye-bye.